Hindi raw nagbula sa buwis ng taong bayan ang pamasaheng ginamit ng mga kamag-anak ng biktima ng extrajudicial killing sa AJK para saksihan ang hearing laban sa dating Pangulo na si Rodrigo Duterte. Depensa nila, nagbula ang kanilang mga pamasahe sa ilang non-government organization at church organization. Alamin ang detalye sa balita ni Triza Lopez. Panagutin! Duterte panagutin! Duterte panagutin! Duterte panagutin! Justice for the victims of Duterte's crimes! Justice for the victims of Duterte! Ngayong petsa, February 23, 2026 ang simula ng confirmation hearing ni dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte sa International Criminal Court sa kasong Crimes Against Humanity. Dahil dito, bumiyahe ang ilang pamilya ng biktima ng war on drugs sa ilalim ng Administrasyong Duterte para saksihan ang hearing laban sa dating Pangulo. Kasabay nito, nagsagawa ng isang linggong protesta ang pamilya ng mga biktima sa The Hague, Netherlands. Mariing itinanggi ng mga pamilyang biktima at abogado ang aligasyon na mula sa buwis ng bayan ang ginamit para makarating sila sa The Hague, Netherlands. Si Sheila Escudero, biktima ang kapatid ng war on drugs sa ilalim ng Administrasyong Duterte, iginiit na mula sa non-government organization at mga churches na naniniwala sa kanilang advokasya ang nagbigay ng pondo papunta sa The Hague, Netherlands. Allegations na taxpayers money po yung ginamit namin sa pagpunta dito. No, we're not connected to any politician. We have partner NGOs, individuals, church groups, mga churches. Kasi ko, ang Rise Up po ay tinatag ng mga church people. Nandiyan po si Deaconess Rubilin, at iba pang mga dikonesa, iba't ibang simbahan, at mga individual na naniniwala sa advocacy po namin. Sila po yung sumusuporta mapaloob at labas ng bansa. Hindi po to pera ninyo. Okay. Hindi to taxpayers' money. Okay. And we'll be grateful if you support our advocacy. Pero wala po kami kahit anong iningi sa kahit sinong politiko at lalong hindi po ito galing sa kaban ng bayan. Pahayag ni Escudero, ilang taon na silang nakatatanggap ng death threats, hate messages at panghusga dahil sa kanilang pagkondena laban kay FPRRD. Na targeted po, we're also aware that those pages, ang audience po ay mostly OFWs, and we also see the comment sections. Most are really migrant Filipino workers, some are trolls, and some are real people, mixed po sila, real people and mostly OFWs from all over the world. We receive hate comments, not just on the comment sections ng legit news pages, but also from Duterte pages. We receive those and they also go to my messenger, private Facebook. They send me hate messages such as dapat pinukugutan na ulo ang mga adik, deserve ng kapatid mo mamatay. Kung hindi adik ang kapatid mo, hindi sana siya namatay. And lots of curse words, maybe English or Tagalog o Bisaya, lahat ng alam nilang existent na mura. Ayon kay Lori Pasco, biktima ang asawa ng EJK. Ilang taon na ang kanilang inintay para makamit ang hustisya. Anya, matagal ang kanilang naging paghahanda para sa araw ng confirmation hearing ni Duterte. Kaya ang mga nagsasabi na galing sa kanila or sa taxpayers money, na mali po yun, po yun, hindi po tama yun. Dahil kami po ay nagsumikap kung paano makarating sa tulong ng Rise Up for Life and for Rights, mga taong simbahan, mga iba't ibang organisasyon o kaya mga pribadong tao na may malasakit sa amin na para lang kami makarating dito para mag-witness dito sa confirmation of charges. Sa mga susunod na araw hanggang February 28, 2026, ilang mga aktibidad ang gagawin ng pamilya ng mga biktima habang nangyayari ang confirmation of charges ni Duterte. Halos mag-iisang taon na nang isuko ng mga otoridad ng Pilipinas si Duterte sa International Criminal Court matapos akusahan ang dating Pangulo ng Crimes Against Humanity dahil sa malawakang pagpapatupad nito ng tokhang kung saan libo-libong mga Pilipino ang namatay. Para sa Euro TV News, Triza Lopez, sumasaludo sa bawat Pilipino.